Hi mga bebs! Welcome back to our mini vlog. Bago ang lahat, magdilig muna tayo ng mga halaman at gumawa ng yelo para tuloy ang laban! As an all-around focus shell, dapat alam mo trabahuin ang lahat. So ito ngayon, nagtutupi ako ng mga bedsheets, towels, and pillows para sa ating mga nipa staycation rooms. So eto na nga, pinagawa ko na yung pangalawang nipa cabin para mas lalong maging comfortable ang ating mga guests. From skeleton hanggang sa paglalagay ng nipa, kailangan hands-on tayo para mas bongga. Ipinagawa na din namin ang aming napagkasunduan ni Kramer Ford na design na ang i-connect yung wooden walkways from cabin 1 to cabin 2. At nang matapos na ang cabin number 2, tamang-tama nagdatingan na yung mga interior materials na in-order ko online. Ganitong kulay yung napili kong kortina para aesthetic at para didumihin, bagay lang din sa native design. Grabe, bagay na bagay din yung minimalist na drop light na napili ko. I so love it! Ilalagay na rin natin itong ating Eurotex mattress and pillows para ready na ang lahat. Kinabukasan, lumawas na muna kami para bumili ng sofa set na camping style. For sure, babagay ito sa ating design. Ano sa tingin nyo guys? Maganda ba? It's a yes for me! At sa sobrang nagustuhan ko nga yung ating sofa set, binilhan ko na din yung cabin 1 para naman it's more presentable para sa ating mga guests. Shoutout nga pala sa mga nag-assist sa akin at nagbigay ng discount sa City Hardware Calbayog. Sa manager, thank you so much. Abangan nyo na lang lahat ito sa final look. Comment below if you want a cabin tour. Alam kong maganda na yung ating nipa cabins pero parang may kulang pa. Kaya today, magpaplantita tayo. Let's go landscaping! Nagtrim na muna kami ng mga halaman para itanim natin sa front ng ating nipa cabin. Nagtanim din kami ng mga birds of paradise to add more relaxation. Iba kasi yung mood ng naidudulot pag nakakita ka ng more flowering plants. Nagpakuha din ako ng mga flat na bato para gawing garden steps to avoid putik and to add more aesthetic look. Naglagay din kami ng mga lubid para maiwasang apakan yung ating mga bagong tanim na halaman. May mga guest kasi na wala talagang pakialam sa mga efforts ng iba. Sana naman huwag niyo pong apakan. So eto na, after 2 days ng landscaping effort namin, grabe, ang ganda ng resulta. I hope you like it. So ang advantage when you book this cabin, this area is reserved and exclusive lang para sa mga mag-staycation dito sa Nipa Cabins. O diba, they have their privacy at meron kayong exclusive cold spring at the front. And now, maglalagay naman tayo ng mga room number. Thankful talaga ako dito sa business partner kong si Kramer Ford kasi sobrang galing sa art. Sobrang ganda at sobrang aesthetic. Ginamit pala namin dito yung mga sapin ng aming baso. Nagpa-refill ako ng mga bato-bato na galing sa river. Naluloko nga ako dito sa jungle shower namin kung bakit lagi na lang ito nagkakandawalaan yung mga bato dito. Feeling ko talaga marami akong mga plantitang guests na may I collect the Bato River. So ayan, refillan natin ulit. Bongga kasi ang view dito talaga pag hindi ginigetchos yung mga bato-bato. Siguro pinala-landscape din nila. Char keme! Ay, day! Nakakaloka! Nag-start ng anayan yung nipa cabin. Pinutakti na rin ng mga black ants. Kaya ito, ginagawa namin ng paraan. Ina-applyan namin ng mga insecticide. Pantagal ng anay, pantagal ng mga insekto, pantagal ng bugs. Binubukbuk na rin kasi at binabahayan na ng kung ano-anong mga peste. Kaya ayan, kahit na sobrang baho at alam nyo naman na asthmatic ako, kaya kailangan tiisin para lang talaga magsialisa na itong mga bugs. And so ayun, pinaputulan ko kay Kuya Nuno yung sumasayad na nipa dahil doon kasi umaakyat yung mga peste at mga bugs at lalong-lalo na yung anay. And so ayun, effective naman siya. Nagkakandamatay na yung mga insekto, mga bugs at mga peste. Nagliliparan na rin yung mga bug at lahat na ng mga kolera. Yun po, wala pa nga ako nababawi kahit 5 pesos. Inaanay na mga kolera. That's all for today. Until next time, Vasos! Mwah!